Hindi pa ito nangyari dati. Ngayon gusto ulit makipag-usap ng White House sa presidente ng Russia. Babalik sa Moscow sina Steven Witkoff at Jared Kushner, mga espesyal na sugo ni Donald Trump sa ika-7 beses para makipagkita kay Vladimir Putin. Ayon sa White House, ipapakita ng mga sugo ni Trump kay Putin ang peace plan na binuo ng Ukraine at Estados Unidos noong Disyembre. Ayon sa ulat, gusto raw ng Kremlin na direktang kausapin ang mga Amerikano tungkol sa peace plan, kaya nangyari ang pag-atake ng Oreshnik sa Lviv. Sinubukan ni Putin na takutin ang kanluran sa ganitong paraan, ngunit mukhang hindi ito nagtagumpay. At sa kabila ng lahat, ito ay may kaugnayan sa mga magiging garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Sa Europa, ang Russian Union ay naghahanda ng espesyal na sugo na maaaring pumunta sa Moscow para kay Putin. Sa Europa, mas pinipilit nilang ibalik ang dialogo sa Kremlin para hindi sila maiwan sa negosasyon ng United States at Russia. Sinabi ng Pransya at Britanya na handa silang magpadala ng tropa sa Ukraine kung susuportahan din ito ng Estados Unidos. Sa London, nakahanap sila ng solusyon para sa mga bayani. Sa London, iminungkahi nilang hulihin ang mga Russian na oil tanker at ibenta ang langis na iyon at ang kikitain ay direktang ibibigay sa Kyiv. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito, at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Kung naging kapaki-pakinabang at interesante ang episode, maaari ninyong suportahan ang channel sa dulo ng episode sa pamamagitan ng donasyon o bayad na sponsorship gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video na ito, nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Sige, magsimula na tayo. Babalik si Steven Witkoff, espesyal na sugo ng United States sa Moscow sa dulo ng Enero para makipagnegosasyon kay Vladimir Putin kasama si Jared, manugang ni Donald Trump. Ipinahayag ito ng ahensyang Bloomberg. Sa kanyang ika-7 pagbisita sa Kremlin ngayong taon, nais ni Witkoff na ipakita kay Vladimir Putin ang halos tapos ng planong pangkapayapaan para sa Ukraine na sabi ng White House ay 70% handa na. Tandaan na natanggap na ng Kremlin ang dokumentong ito at nagkaroon sila ng oras para pag-aralan ito. Imbes na sumagot, tinamaan ng Russia ang Lviv gamit ang Hazel at nagbanta ang mga Ruso ng kaparehong pag-atake sa Europa. Pero bakit nga ba muling lilipad si Witkoff papuntang Moscow? Lumilitaw ang lohikal na tanong. At dito, huwag muna kayong magmadali sa mga konklusyon. Ngayon, gaya ng sabi nga nila, ilalatag natin ang lahat ng malinaw. Ang peace plan ng administrasyon ni Donald Trump ay higit 1 taon nang ginagawa, ngunit marami pa ring hindi na-resolbang issue, kabilang ang tungkol sa teritoryo. Patuloy na iginigiit ng Kremlin na mapasailalim sa kanilang kontrol ang buong teritoryo ng Donetsk at Luhansk na mga rehiyon. Gusto ng Kyiv na i-freeze ang frontline at gumawa ng buffer zone sa pag-atras ng parehong tropang Ruso at Ukranyano. Mariinding tinututulan ng Moskva ang paglalagay ng mga tropang NATO sa Ukraina na dapat sanay magiging pangunahing bahagi ng mga garantiya ng seguridad mula sa kanluran. Hindi rin tiyak ang kapalaran ng Zaporizhia Nuclear Power Plant, pinakamalaki sa Europa, na dati nagbibigay ng halos 20% ng kuryente ng Ukraina. Bagaman tungkol sa paglalagay ng mga tropang NATO sa Ukraina, matapos ang pagtigil putukan sa Europa, tila naresolba na ang issue. Ayon sa Financial Times, lahat ng G7 leaders maliban sa Hapon ay planong hikayatin si Donald Trump na magbigay ng seguridad na garantiya sa Ukraina. Pag nagkita sila ulit sa susunod na linggo sa pandaigdigang pangkabuhayang forum sa Davos, kung walang garantiya, kahit ang mga lider ng koalisyon tulad ng Pransya at Britanya ay hindi handang magpadala ng peacekeeper sa Ukraina kahit may kasunduang pangkapayapaan. Ibig sabihin, sa Davos, plano ng mga lider ng Europa na magpulong kasama sina Donald Trump at Vladimir Zelensky. At sa wakas, kailangang hikayatin ang Amerikanong presidente na seryosong harapin ang issue ng seguridad ng Ukraina nang hindi basta-basta nagtitiwala sa madugong diktador na si Vladimir Putin. Nag-aalala ang European Union na ang pabago-bagong desisyon ni Trump ay posibleng makasira sa proseso ng kapayapaan.
at handa ang Britanya at Pransya na magpadala ng kanilang mga sundalo sa Ukraina. Ngunit kung susuportahan lamang ito ni Trump, gaya ng sinasabi sa pamamagitan ng dokumentadong kasunduan. At pagkatapos nito, nalaman na sina Steven Witkoff at Jared Kushner ay balak talagang talakayin kay Vladimir Putin sa Moscow ang usapin ng mga kanluraning garantiya sa seguridad para sa Ukraina, na tuluyang pagtitibayin sa Davos sa panahon ng pagpupulong ng mga Europeo kasama sina Trump at Zelensky. Iyan ang inaasahan ngayon. At dito, maraming eksperto, kabilang na ang Atlantic Council, ang nagsasabi na sa 2026 patuloy na tinatanggihan ng Rusya ang mga alok na naglalayong tapusin ang digmaan sa Ukraina. Ayon sa pahayagan, malinaw na sinabi ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Rusya na tutol ang Moscow sa presensya ng tropang Europeo sa Ukraina bilang bahagi ng mga pangakong seguridad matapos ang digmaan. Hindi binago ng Moscow ang pananaw nila sa kapayapaan kahit bumalik si Donald Trump sa White House. Bagaman hindi tuwirang tinatanggihan ni Putin ang proseso ng kapayapaan upang hindi magdulot ng panibagong mga parusa. Gayunpaman, maraming palatandaan na hindi handa ang Kremlin na seryosong makilahok sa mga diplomatikong pagsisikap at hindi binabago ng Moscow ang kanilang pananaw ukol sa kapayapaan. Tinamaan ng misil ng Russia ang Oreshnik sa Lviv. Nagkita sina Steven Witkoff at Jared Kushner, mga kinatawan ni Donald Trump, sa Paris, kasama ang sugo ni Putin na si Kirill Dmitriev at tinalakay ang mungkahi para sa kapayapaan. Kasama rin dito ang seguridad para sa Ukraine. Matagal nang naipasa ni Kirill Dmitriev ang planong ito kay Vladimir Putin at ngayon, sina Witkoff at Kushner ay lilipad sa Moscow para marinig mismo mula kay Putin ang kanyang posisyon. Maaaring naging senyales para sa kanluran ang pag-atake sa Oreshnik na ipinapakita ni Putin na di niya gusto ang mga garantiya sa seguridad na handang ibigay ng kanluran sa Ukraine. Kung mapunta sa Ukraine ang tropang kanluranin, pwedeng tamaan ng Oreshnik ang Europa. Pero sa episode na ito, may lumitaw na mahalagang detalye. Bago pag-usapan si Dmitriev na Ruso, sina Witkoff at Kushner ay 2 araw nang nakipag-usap sa team ni Zelensky at mga lider ng Europa. Inuulit, una, may pagpupulong si Trump kay Zelensky at mga Europeo sa Davos. Saka lang susunod ang pagbisita ni Witkoff kay Putin. Ibig sabihin, nagbago na ang mga pangyayari. Ngayon, sinasabi na lang sa mga Ruso ang mga napagkasunduang desisyon. May isa pang detalye. Naalala niyo ba nung sinabi ko na si Kirila Budanova, dating pinuno ng intelihensya ng Ukraine, ay ginawang pinuno ng opisina ng presidente ng Ukraine para mamuno sa negosasyon? Tama ba? Ulat. Noong nakaraang linggo, 1 araw si Kirill Budanov sa Paris. Pag-alis ng team ni Zelensky, nagtagal pa si Budanov ng 1 araw para talakayin sa mga kinatawan ng United States ang mga issue sa teritoryo at kalagayan sa Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Ngunit hindi siya nagbigay ng detalye. Ngayon, lilipad si Witkoff papuntang Moscow. Dito, may dapat pag-isipan, may detalye na pahiwatig ng posibleng kasunduan. Nagpasya ang European Union na magtalaga ng espesyal na kinatawan para makipag-usap sa Russia ukol sa Ukraine. Parang gusto nilang gumawa ng sarili nilang Steven Witkoff para hindi mangyari na makipagkasundo ang Estados Unidos sa Russia nang hindi alam ng Europa. Ayon sa mga taga-suporta, ang espesyal na kinatawan ng European Union sa negosasyon ay makakatulong mapanatili ang mahahalagang posisyon, kabilang ang pagiging miyembro ng Ukraine sa NATO sa hinaharap. May mga kandidato na para sa posisyon, tulad ni Finland President Alexander Stubb na maaaring gawing espesyal na kinatawan ng European Union. Samantala, sa Italia naman, iminungkahi nilang isaalang-alang ang kandidatura ng dating punong ministro at dating pinuno ng European Central Bank na si Mario Draghi. Dito, nais ko ring banggitin na dati nang nanawagan sina Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya at punong ministro Giorgio Meloni ng Italia na buksan ang diplomatikong komunikasyon kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Iginiit ni Emmanuel Macron na dapat makilahok ang European Union sa negosasyon ng Washington at Moscow na sinusuportahan din ng punong ministro ng Italia. Sinusubukan ngayon ng Europa na direktang makilahok sa negosasyon. Samantala, naghahanda ang mga Briton
tulad ng mga Amerikano na hulihin ang mga Russian tanker ng langis at ibenta pa rin ang langis ng Russia. May 2 tanker na papalapit sa La Manche at doon plano ng mga Briton na hulihin ang mga ito. Iminungkahi ng mga Briton na ang perang mula sa bentang nakumpiskang langis ng Russia ay ibigay sa Ukraine bilang bayad pinsala sa digmaan. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Mag-subscribe kayo sa channel, isulat ninyo sa mga komento ang inyong opinyon, ang inyong mga konklusyon tungkol sa kwentong ito at huwag kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon. Kung nakatulong sa inyo ang episode, hanggang dito na lang, ingat at paalam sa lahat.